Hinihingal si Maya nang makarating siya sa isang orphanage na kung saan madalas niyang bisitahin. Nakaschedule ang kanyang pagpunta doon, kaya kahit pagod siya, hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Narito ka na pala, Maya. Teka, ayos ka lang ba? Hinihingal ka. Puna ni Sister Ara. Ayos lang po. Inasikaso ko pa po kasi yung mga pagkain na dadalhin dito. Nako, dapat di ka na nag-abala. Nagluto rin naman kami dito. Nakangiting umiling si Maya. Makikita sa mukha niya na hindi niya dinadamdam ang pagod na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, narinig na ng babae ang boses ng mga bata mula sa di kalayuan. Nandiyan na si Ate Maya! Sigaw na isang batang babae. Maraming kasunod ng mga bata, ang batang babaeng tumatakbo papunta kay Maya. Mahigpit siyang niyakap ng mga ito sa bewang. Kumusta kayo? Pagtatanong niya. Okay naman po kami. Matapos ang maikling kwentuhan ni Maya sa mga bata, sinama siya ni Sister Ara sa bakuran ng orphanage. Doon, maraming sinabi si Sister Ara at bukas sa isipan niyang nakinig siya hanggang sa mapansin niya ang isang batang babae na itinulak ang kalarong babae. Sister, bago lang po ba yung batang yan dito? Random na tanong niya. Oo, yan si Stephanie. Mataray at lahat ng bata dito kaaway niya. Ilang linggo na po siya dito. Magdadalawa. Hindi yan sanay sa ganito. Mas gusto niya pa raw na bumalik sa bahay nila kahit na naghihirap na sila. Sandaling natigilan si Maya. Pinakatitigan niya ang bata. Kung paano manlisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanyang kalaro na nakaupo na sa lupa. Naiintindihan ni Maya kung saan nanggagaling ang kakaibang kilos ni Stephanie. Makalipas ng 2 oras, may munting program sa loob ng orphanage. Ang unang hinanap ni Maya, si Stephanie pero hindi niya ito nakita. Nasaan si Stephanie? Tanong niya sa batang lalaki. Ayong mataray po ba? Nasa likod po ng bahay ampunan. Salamat ha. Walang pag-aalinlangan siyang naglakad sa likod ng bahay ampunan para puntahan si Stephanie. Hindi nga siya nagkamali. Doon nakita niyang nakaupo ang bata. Wala itong ibang kasama. Marahan niya itong nilapitan para kausapin. Ba't ayaw mo sumali sa mga palaro? Marahang tanong ni Maya sa bata. Ayoko. Sagot nito sa kanya. Bakit naman? Masaya kapag may mga kalaro, no? Di lahat na naglalaro masaya. Tsaka hindi naman lahat ng kalaro mabait. Di ko ugaling magpakitang tao sa kanila. Isang beses na huminga ng malalim si Maya. Sa kamarahang, umupo sa tabi ni Stephanie. Ilang sandali lang silang tahimik at tanging ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig sa paligid. Alam mo, minsan akala natin ayaw natin sa mga tao dahil hindi nila tayo naintindihan. Pero baka rin hindi natin sila nabibigyan ng pagkakataon na makilala tayo. Tiningnan siya ni Stephanie. Baka sa mukha ng bata ang pagtataka. Ba't mo ako kinakausap? Hindi mo naman ako kilala. Hindi rin kita kilala. Gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Nakangiting sabi ni Maya. Wala siyang nakuhang sagot mula kay Stephanie. Pero nanatili pa rin siyang nakangiti dito. Alam kong namimiss mo na yung pamilya mo. At alam ko ring may rason kung ba't ka nila dinala dito. Hindi kita pipilitin na magkwento pero kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Saad ni Maya. At inilapag ang isang tinapay at juice sa gilid ni Stephanie bago ito tuluyang iniwan. Pinanood lang siya ng bata na umalis doon. Makalipas ng 1 oras, hindi na ulit nakita ni Maya si Stephanie hanggang sa umalis siya. Pagdating niya sa kanyang kondo, pagod niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Isang activity ang umagaw ng pansin niya. Teka, ba't may nabawas na pera sa bank account ko? Sa kabilang banda, si Axel na prenting nakaupo sa upuan habang abala sa pagtitipa sa kanyang laptop. Nakangiti at puno ng kumpiyansa na magiging successful ang ginagawa niya. And boom!
Nakangising sabi ni Axel. What's that, babe? Kuryosong tanong ng pinsan ni Maya na kasalukuyang girlfriend ni Axel. Celine, nakakuha ako ng malaking pera sa bank account ni Maya. Mabilis na napatayo si Celine mula sa pagkakahiga sa malambot niyang kama sa kondo at lumapit sa lalaki. Really? Paano mo nalaman ang passcode ng bank account niya? Isang beses ngumiti si Axel. Akala ko nga pinalitan niyo na yung passcode pero hindi. Yun pa rin. Oh my! Magkano nakuha mo sa bank account niya? 50,000? Pwede ka pa bang pumunta sa bank account niya? Baka naman makakuha ka ulit. May gusto akong bilhin na bag from Dior. I'll try. Pero hindi muna ngayon. Baka kasi mahalata niya. Isang beses ngumiti si Celine at muling bumalik sa kama. Samantala si Maya na halos nakakunot ang noo. Pilit inaalala kung saan siya nagpunta at gumastos ng 50,000 sa isang araw. Baka may binili siya na hindi niya maalala pero wala naman. Kasyang binabayad niya sa pagkain na dinadala niya sa orphanage. Makalipas ang 3 araw, naging abala si Maya. Sa loob ng 3 araw na yon, walang ibang ginawa ang babae kundi kausapin ng mga negosyante tungkol sa mga products na gusto niyang ibenta. Noong nagsisimula pa lang siya, hirap na hirap talaga siyang aralin ng negosyo. Lalo na't iniwan to sa kanya ng yumaong ama. Pero sa tulong ng kanyang mga kaibigan, natutunan niya yon. How about sa stocks? Tanong ng isang empleyado. Hindi tayo pwedeng magparami ng stock kung hindi pa nasusubukan na maayos ang product. Siguro magstay tayo sa 300 pieces ng earring product. Noted, ma'am. How about yung isang product yung sa footwear? Pagtatanong ni Maya sa kanyang personal na sekretarya. Ang huling update po, nag-release sila ng 100 pairs pero sold out din po agad. Napangiti siya dahil ang footwear company na meron siya mula sa kanyang yumaong ama. Patuloy itong lumalago at mas nakikilala sa merkado. Isang patunay na naipagpapatuloy niya ng maayos ang pamana ng ama at mas pinapalakas pa ito sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Matapos ang meeting, agad na dumiretso si Maya sa kanyang opisina. Pero hindi pa siya nakakaupo nang biglang dumating ang kanyang 2 kaibigan. Maya! Ano ka ba? Wala ka bang balak i-celebrate yung birthday mo? Matinis na sabi ng kaibigan niyang babae. Ang ingay mo talaga kahit kailan, Andrea. Saway pa ng isa. Ito kasing si Maya. Hindi na marunong mag-enjoy. Ano? Marami lang akong ginagawa, no? Oo, at sa dami mong ginagawa, nakakalimutan mo na yung birthday mo. Sagot ni Andrea habang nakapamewang sa harap nito. Pwede naman kasi wag na tayo mag-celebrate, di ba? Mariing umiling ang babae. Pagdating talaga sa gimikan, palaging nauuna si Andrea. Samantalang si Zia naman, nagiging tagabantay nila kapag napaparami ng inom. Oy Andrea, G na G ka naman uminom. Tapos ako ang mag-aalaga sa inyo pag nalasing kayo. Pinandilatan lang ito ng mata ni Andrea. Si Maya naman natatawa lang habang pinapanood sila. Kalaunan, pumayag din siya na pumunta sa bar kasama ang 2 kaibigan. Pagdating nila doon, agad na sinalubong sila ng malakas na tugtugin at mga ilaw na kumikislap. Amoy ng alak, pabango at excitement ng paligid. Ay, taray, ganun pa din. Ang dami pa ring tao dito sa bar na to. Ani Andrea habang tinatapik si Maya sa balikat. Sure ako. Nawala pang alak sa katawan si Andrea. Nasa stage na yan at nagsasayaw. Saad ni Zia. Sus, ayaw pang sabihin na iinggit ka lang, di sumayaw ka din. Welta naman ni Andrea, habang nakangiting nakatingin kay Zia. Hell no, party girl ka. Tsaka hindi ako katulad mo. Malakas ang kutob ni Maya. Na talagang naiirita lang si Zia kay Andrea pero magkakaibigan pa rin naman sila. Tara na dito sa table, masanaw dito ang stage. Muling saad niya habang hila-hila ang 2. Maingay na napabuntong hininga si Zia habang nakasunod sa 2. Okay, edi taga-alaga na naman ako sa inyo.
Hindi mo naman kailangan mag-alaga, Z. Promise, iinom lang ako ng isa. Sabi ni Andrea sabay taas pa agad ng 2 daliri. Okay, 2 baso. Mariing umiling ang dalaga, tanda na hindi ito naniniwala. Tila ba ito na ang nanay sa grupo? Ang ginawa nila, sinulit nila ang oras sa bar, kasama si Maya. At di nga nagkamali si Zia. Siya ang nag-alaga kay Andrea na sobrang lasing na. Sa mga sumunod na araw naman, nagpahinga muna si Maya sa kanyang kondo. Sa dami ng kanyang ginagawa sa mga nakaraang araw, katawan niya na ang sumuko at gusto na ng pahinga. Pero isang tawag ang pumukaw sa kanyang atensyon. Good morning po, ma'am. Upon checking po sa bank account niyo, sunod-sunod po yung withdrawal na nangyayari. Pwede pong maapektuhan yung record ng bank account niyo. This is a notification lang po and confirm ko lang po kung kayo ba talaga yung nagwi-withdraw. Saad ng babae mula sa telepono. No, dumadating din sa akin ng notif pero wala naman akong ginagastos. I would like to raise this kasi baka mamaya malaki na yung nawawalang pera. Noted po, sasabihin ko na lang po sa manager namin. Matapos ang tawag, sandaling natahimik si Maya. Pero ilang saglit pa kinuha niya ang kanyang laptop at may ginawa doon. Malaman niya lang talaga kung sino lumilimas ng pera niya. Sisiguraduhin niyang magdurusa ito. Sa kabilang banda, si Gideon, na prenteng nakaupo sa kanyang cubicle, ay siyang abala. Maingay na inilapag ng lalaki ang folder sa mesa ni Gideon at puno ng pagtataka niya itong tiningnan. Ano to? Ikaw daw magiging speaker sa susunod na seminar sa Laguna. Ba't ako? Di ba dapat si Simon na pupunta doon? Ngumisi ang lalaking kausap ni Gideon. Umalis si Loco. Kanina lang namin nalaman. Dahil kanina lang niya sinabi na nasa Macau siya. Lintik na yan. Paano kung meron ako lakad sa araw na yon? Seminar. Di naman ako nasabihan. E di wala magiging speaker doon. Inis na tanong ni Gideon. Nagkibit balikat na lang ang lalaki sa kanya at tinapik ang braso bago tuluyang iwan si Gideon. Sandali pang tinitigan ng lalaki ang folder bago ito binuksan. Maingay na napabuntong hininga si Gideon matapos mabasa ng buo ang nakalagay sa folder. Sa kabilang banda naman, walang humpay ang paglimas ng pera sina Axel. Ang hindi nila alam, na-track na ni Maya kung sino nasa likod ng mga salaping nawawala sa kanyang bank account. This is my dream Dior bag, Axel! Tuwang-tuwa na sabi ni Celine. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya kong bilhin ang gusto mo. Pero teka, hindi ba nahahalata ni Maya na nababawasan yung pera sa bank account niya? Umiling si Axel pero sa sarili niya kinakabahan na siya. Sa totoo lang, pwede siyang makasuhan sa ginagawa nila. Alam ko na, hindi ba pinsan mo siya? Ano kaya kung mga mustakaw manghiram ng pera para hindi siya magduda? Sandaling natigilan si Celine. Dahil ang huling pakikipag-usap niya kay Maya, nag-away pa sila. May pag-aalinlangan pa rin sa mukha ng babae. Pero sa huli pumayag siya. Matapos ang kanilang usapan ni Axel, agad nilang pinlano kung paano lalapit si Celine. Kapal naman ang mukha ng ex mong yan? At talagang kumukuha pa ng pera sa bank account mo? Anong peg niya sa relasyon nila ng pinsan mo? Sugar daddy na sa'yo galing ang pera? Inis na tanong ni Andrea. Hindi ko rin alam. Nung nakaraang buwan ko lang nalaman. Ba't pa kasi ayaw mo pang palitan yung password? Alam mo, ututo ka pa rin hanggang ngayon. Gusto ko magdusa sila. Mariing sabi ni Maya habang nakatitig sa kawalan. Mahigpit ang pagkakahawak sa tasa ng kape. Napatingin si Andrea kay Maya. Puno ng panlalaki ang mga mata nito. Sigurado ka ba talagang gusto mong gumante? Tumango si Maya. Malamig ang mga mata. Oo, pareho sila may kasalanan sa akin. Kung gusto nila maglaro, mas magaling akong maglaro. At patutunayan ko yon. Grabe, Maya. Hindi kaya mas talo ka lang masasaktan kung gaganti ka? Alam ko iisipin nila na para lang sa immature na tao ang pagganti. Pero masasanay sila. At hindi ko makukuha ang hustisya na ginawa nila sa akin kung hahayaan ko lang yon. Kung plano mo talagang bumawi, di count me in.
Matagal ko nang gustong sabunutan niyang si Lynn na yan dahil sa ginawa niya sa'yo, no? Maingay na huminga ng malalim si Maya at nilingon ang kaibigan. Wag na, ayoko madamay ka sa magiging gulo na to. Pero Maya, kaibigan mo ko. Hindi kita kinaibigan para samahan akong gumanti. Hindi mo kailangan madamay. Isang buwan na ang nakalipas, patuloy pa rin sa paglilimas ng pera sina Axel. Kahit pa alam na ni Maya ang totoo. Kasalukuyan silang nasa sala ng kondo ni Maya nang may marinig silang mag-doorbell. May jowa bells ka na? Gulat na tanong ni Andrea. Mabilis na kumunot ang noon ni Maya bago sinagot ang tanong ng kaibigan. Wala baka naman bellboy yan. Sige nga, buksan mo. Sakto at may order ako kanina sa baba. Ilang saglit pa, nang buksan ni Maya ang pintuan ng kanyang kondo, nakita niya si Celine. Maya, mabuti na lang at andito ka sa kondo mo. Panimula ng babae. Anong kailangan mo? Kalmado pero unti-unting umuusbong ang galit ni Maya. Ano kasi, may pera ka naman di ba? Baka pwedeng makahiram muna, kailangan ko lang. Saan mo gagamitin? Nasa hospital kasi si Mama. Kailangan namin ng malaking pera para mailabas siya. Pinasadahan ni Maya mula ulo hanggang paa ang kanyang pinsan at bahagyang humiti. Hindi ba may nalilimos kayong pera? Sandaling natigilan si Celine sa sinabi niya. Ano sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Celine. Hindi mo ba alam ang ginagawa ng boyfriend mong ex ko? Anong sinasabi mo, Maya? Nandito ako para humingi ng tulong. Talaga ba? Biglang hindi makatingin si Celine kay Maya. Hindi ko alam kung ano nagawa ko sa'yo. Pero sana wag mong idamay si Mama. Napatawa si Maya. Mababa at puno ng panunuya. Hindi mo alam? Come on, Celine. Wag mo akong gawing tanga. Nakita ko mismo ang mga transactions sa account ko. Regular kang binibigyan ng pera ni Axel. At sa tingin mo, saan galing yon? Alam kong si Axel ang kumukuha ng pera sa bank account ko. At imposibleng hindi ka nakikinabang doon. Kahit na puno ng kaba si Celine, pinilit niyang matingnan sa mata si Maya at matapang na sumagot. Kung ayaw mo akong pahiramin, sabihin mo na. Hindi yung gumagawa ka pa ng kwento na wala naman akong kinalaman. Kung ganun, umalis ka na. Wala ka mapapala sa akin. Di ko ugaling tumulong sa mga taong naging dahilan kung ba't naging miserable ang buhay ko noon. Pinsan mo ako, Maya. Wala ka bang malasakit sa akin? Pilit na pangongonsensya ni Celine. Wala. Nang masaraduhan na ni Maya ng pinto, walang nagawa si Celine kundi umalis. Nagmadali siyang bumaba para masabihan si Axel tungkol sa nangyari. Paano na tayo niyan? Alam niya na. Anytime pwede siyang magsampa ng kaso. Natatarantang sabi ni Celine kay Axel. Hindi yun mangyayari. How sure you are? May hawak siyang ebidensya. Ba't kasi nagpa-apekto ka sa sinabi niya? Inis at problemadong tanong ni Axel kay Celine. On the spot niya akong tinanong, what do you expect? Habang patuloy sa pagtatalo ang dalawa, si Gideon naman, naghahanda na para sa seminar na kanyang pupuntahan. Pero bago siya makaalis, naabutan niya pa ang kanyang dalawang kapatid na nagkakagulo. Ano bang pinag-aawayan niyo? Mahinahon niyang tanong. Kasi si Isha, ayaw kong pahiramin ang sandals niya. Inihiram niya naman yung sa akin eh. Pagsusumbong nung bunso. Gagamitin ko rin kasi yon. Aalis ako mamaya. Saka ang dami mong sandals, ba't di ka nalang mamili doon? Tama na yan. Mamili ka nalang ng sandals mo na susuotin. Aalis din si Isha. Sige na. Walang nagawa ang bunsong kapatid kundi bumalik sa kwarto. Nang makapagpaalam naman si Gideon sa mga kapatid, bumiyahe na siya patungong Laguna. Ang hindi niya lang nasabihan ay ang isa niyang kapatid na lalaki. Nang makarating agad siya doon, sinalubong siya ng mayor sa isang bayan sa Laguna. Maligayang pagdating sa aming bayan, Sir Gideon. Thank you so much po. Pagkatapos ng ilang sandaling pagbati at kamustahan, agad silang nagtungo sa Municipal Hall kung saan gaganapin ang seminar. Pagpasok pala ni Gideon sa loob, sinalubong siya ng maayos sa dekorasyon at ng mga kalahok na puno ng sigla.
Sir Gideon, handa na po lahat. Maaari na po tayo magsimula anumang oras. Sabi ng isang staff habang inaayos ang mikropono sa entablado. Ngumiti si Gideon at tumango. Sige, start na tayo. The earlier we begin, the more we can share. Kahit na puno at busy ang schedule ni Maya, nagawa niya ring paunlakan ng imbitasyon sa bahay ampunan sa Laguna. Naku, kulang pa yung Ricardo. Rinig ni Maya na sabi ng isang babae. Saan po ba may malapit na tindahan dito? Magalang niyang tanong. Malapit sa may covered court. Dahan-dahan na tumayo si Maya at ngumiti dito. Handa nang samahan kung sino ang bibili ng kulang na Ricardo. Habang naglalakad sila, napansin ni Maya na may event sa covered court. Anong meron doon sa court? Seminar po yan. Para maingatan ng mga pera sa bangko. Gusto niyo po ba manood? Ngumiti lang si Maya. Kaya nagpaalam ang isang batang kasama na bibili na muna. Dahil sa kuryosidad ng babae, hindi niya namalaya na nakapasok na siya sa loob ng covered court para pakinggan ang seminar. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Gideon, naagaw ang kanyang atensyon nang pumasok si Maya. We should monitor our bank account. Hanggat maaari magpalit ng password every month. Higit sa lahat, huwag i-share ang OTP ng bawat card na meron kayo. Sandaling huminto sa pagsasalita si Gideon at pinagmasdan ang postura ni Maya. Mariing nakikinig na para bang anumang sabihin ni Gideon mahahanapan niya ng butas. May mga katanungan po ba kayo? Magalang na tanong ng lalaki matapos siya magsalita at inilibot ang paningin sa buong covered court. Nagtaas ng kamay si Maya. Dahilan para mapatingin sa kanya mga naroon. Mabilis siyang inabutan ng mikropono para masabi ang kanyang gustong itanong. Good morning, I am Maya. Curious lang ako, kasi nabanggit mo na hanggat maaari every month magpalit na OTP o password. Hindi ba ako magpapalit ng password every month? Possible na makalimutan nila? And I have this case na nababawasan yung pera sa bank account ko kahit nasa bahay lang ako. What advice can you give? Hindi agad nakapagsalita si Gideon. Para bang biglang may bumaras sa kanyang lalamunan matapos marinig ang bagay na yun. In your case, miss, na-report mo na ba sa bangko yung nangyari? Dahil sila magsasabi sa'yo ng susunod na steps na gagawin mo. Yes, pero sabi nila, i-raise nila yung sa manager nila and it took months pero wala pa rin. If that's the case, pwede mo siyang i-follow up ulit. No need. Thank you. Sagot ni Maya sabay abot na mikropono sa isang lalaki. Sa katuluyang lumabas ng court, alam ni Maya kung saan ang daan pabalik sa bahay ampunan. Pero habang pabalik siya doon, mabilis naman na tinanong ng isang ginang ang batang kasama ni Maya kanina. Saan mo ba huling iniwan ang ate Maya mo? Baka maligaw yun ha? Hindi pa naman niya sa ulo ang lugar na ito. Wala naman po siyang sinabi kanina eh. Pero nakita ko po sa mukha niya na interesado siya sa seminar sa may court. Baka po nandun siya. Pagkarinig ng ginang sa sinabi ng bata, agad silang naglakad palabas ng bahay ampunan. Hindi pa man sila nakakalayo, natanaw na nila si Maya. Ayun na pala siya. Maya, akala naman namin naligaw ka. Napalingon si Maya at agad ngumiti. Pasensya na po, natuwala ako sa mga tinuturo sa seminar kaya hindi ko na malaya ng oras. Lumapit ang batang babae at hinila siya sa kamay. Sabi ko na nga ba nasa seminar ka ate? Interesado ako kasi kanina pa. Pasensya na di ako nakapagpaalam ng maayos. Nako, kinabahan kami. At alam namin na madaming tambay dyan, baka kung anong gawin nila sa'yo? Hindi na nagsalita si Maya. Sumunod na lang ang dalawa papasok muli sa bahay ampunan. Sa kabilang banda, si Gideon na nasa loob na ng munisipyo at kasalukuyang nagpapahinga. May salo-salo mamaya ng lunch. Hintayin mo yun bago ka ulit bumiyahe. Nakangiti ang sabi ng mayor kay Gideon. Sige po, salamat po. Marami pala talagang tao dito, mayor, no? Oo, nagpapasalamat nga rin ako. At aktibo sila sa mga kaganapan. Siya nga pala, di ko alam kung may lakad ka pero gusto ko sana ipakita sa iyo ang simple at maayos na bahay ampunan dito sa amin. Isang beses tumango si Gideon at uminom ng tubig. Wala naman po ako lakad after nito. Tamang-tama, gusto ko rin ikutin ang lugar na ito. Kung ganon, kumain na muna tayo at magpahinga. Pagkatapos nun, ipapasyal kita.
Habang busy sila, si Celine naman may bagong balak. Hindi siya nagpatalo. Pinursige niya na magpunta sa kumpanya ni Maya kung saan may launching sila ng bagong product. Ako ang pinsan ni Maya. Sinabi niya sa akin na ako muna ang magiging representative niya. Nakangiti niyang sabi sa mga taong naroon. Pero wala pong sinabi si Miss Maya na darating kayo. Nagtataka na tanong ng sekretarya. Isang beses sumalukip-kip si Celine at nilapitan ng babaeng sekretarya. Alam niya na yon. Sa akin siya nag-message mismo. Kahit may pag-aalinlangan sa mukha ng sekretarya, tumango na lamang siya at sinamahan si Celine sa conference room. Lihim naman na pangiti ang babae nang hindi na siya tanungin ng sekretarya. Makalipas ang mahigit ilang oras, masaya at walang problemang iniisip si Maya habang nakikisaya sa mga bata. Si Celine naman lubos na nagpapakasaya sa pera na hiningi niya sa sekretarya ni Maya. Ma'am, totoo po bang pinabibigyan kayo ni Miss Maya ng pera? Oo, ano ka ba? Nag-message siya sa akin. Pero wala naman po siya nabanggit kahapon. Dahil alam kong busy siya, teka, nasan ba siya? Mas lalo pang kumunot ang noon ng sekretarya nang malaman na hindi alam ni Celine kung nasan si Maya. Gusto niyang bawiin ang perang binigay niya dahil alam niya magagalit si Maya oras na malaman na nabigyan ng pera si Celine. Akala ko po ba alam niyo kung nasan siya? Kaya nga kayo ang pinapunta niya dito, di ba? Makalipas ang isang buwan mahigit, lumaki lalo ang perang nakuha ni Axel at Celine hanggang napagdesisyonan ni Maya ang baguhin ang password. Kinuha niya lahat ng record ng bank account niya na nakalink sa account ni Axel para magamit bilang ebidensya. Samantala habang inaayos ni Maya ang pagsasampa ng kaso, nagsisimula naman sila nagkamabutihan ni Gideon. Napalitan ko na. Hinihintay ko na lang ang go signal ng attorney ko. I can help you. Marami akong connection. Ngumisi si Maya na para bang pakiramdam niya nahihinaan sa kanya si Gideon. Kayang-kaya ko mapabilis ang proseso. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Yeah, right. Isa kang independent na babae. Pero alam kong balang araw, magiging dependent ka rin sa akin. Wow, assuming mo pala? Hindi naman. I'm just stating facts here. Hindi yan fact, no? Masyado lang mataas kumpiyansa mo na balang araw dedepende ako sa'yo. Sandaling umayos ng upo si Gideon at humarap mismo kay Maya. Ba't ba kasi ayaw mo makapag-date sa akin? Bakit ba ang kulit mo rin? I have no plans to entertain for fun. Hindi naman for fun. I wouldn't waste my time here. Kung ganun lang ang gusto ko. Date to marry kaya ako. Wow, sure na siya. Natatawang pang-aasar ni Maya sa lalaki. Planado na ang lahat para kay Maya. Tahimik na kumikilos para masampahan ng kaso ang kanyang ex at ang pinsan na si Celine. Hanggang sa makaharap ni Maya si Celine na halos di makatingin ng maayos sa kanya. Sarap ba? Masarap ba magpakasasa sa pera na hindi naman talaga sa inyo? Nakangiti na, pero puno ng pagigigil si Maya habang sinasabi yon. Kailan pa sila nakakuha ng pera sa'yo, Miss Maya? Ilang buwan na rin. Buwan-buwan hindi bababa sa 50,000 yung nakukuha nila. Dahil may parte pa rin naman ako sa pera mo. Welta ni Celine. Isang beses humakbang si Maya palapit kay Celine. Talaga ba, Celine? May parte ka doon? Iniwan nyo nga lang ni tita yung kumpanya ng papalubog na eh. Ako ang nagbuwis at nagpalago sa kumpanya na iniwan nyo. Wala kang ebidensya na makakapagpatunay na nagnanakaw kami ng pera sa'yo. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Maya lahat ng printed copies ng transaction ng kanyang bank account at pabato na binigay kay Celine. Para sa kaalaman mo, yan ang lahat ng ebidensya. Patunay na kayo nga ang tumatanggap ng pera na nawawala sa akin. Lumingon si Maya sa mga pulis na naroon. Gusto kong makulong sila at gagawin ko ang lahat para doon. Ang sabi niyo, Maya, dalawa sila. Nasaan yung kasama niya? Tanong ng isang pulis. Baka nagtatago na, sir. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Kami nang bahala. Ihaharap namin siya sa inyo. Pagkalabas ni Maya sa police station, naglakad-lakad lang siya. Wala siyang dalang sasakyan dahil nagpahatid lang siya kanina. Sa gitna ng paglalakad niya,
Halos mapatalon siya nang biglang may bumusina sa kanyang likuran. Kunot noon niyang nilingon kung sino yon. At nang makita ang pamilyar na kotse, maingay siyang napabuntong hininga. Anong ginagawa mo dito? Taas kilay, natanong ni Maya nang makalapit siya sa sasakyan ni Gideon. Kanina pa kita sinusundan. Kala mo ba? Di ko napapansin. Nag-aasikaso ka at busy ka. I thought you knew. Dati lapit ka lang ng lapit sa akin. Ngayon pati paglalakad ko nakasubaybay ka. Yayayain na sana kita kung di ka busy. Saan naman? Kakain lang dyan. Alam kong gutom ka na. Ano? Paano mo naman nasabing gutom ako? Nagtatakang tanong ni Maya habang nakapamewang. Ngumiti lang si Gideon. Sabay abot ng bottled water mula sa loob ng sasakyan. Kasi kanina pa kita tinitignan. Hindi ka pa yata kumakain simula nang pumunta ka ng station. Kumain naman ako, konti nga lang. Nang mapapayag ni Gideon si Maya na samahan siyang kumain, hindi na nagdalawang isip ang lalaki at agad na dinala si Maya sa isang maayos na kainan. Ang sabi mo, wala sa presinto kanina yung may pakanan ng lahat. Oo ayaw naman sabihin ni Celine kung nasan. Sino ba kasabot niya? Di yung boyfriend niya si Axel. Actually ex ko yun. Niloko ako tapos doon pa sa pinsan ko. Axel Kaya pala. Kaya pala ano? Wala, wag mo nang pansinin yan. Bakit parang biglang nagbago yung mood mo? Wag mo sabihin nagsiselos ka. Pagak na tumawa ang lalaki. Ba't ako magsiselos? Wala naman akong karapatan kasi wala namang tayo. Medyo natigilan si Maya sa sinabi ng lalaki. Tama rin naman ang sinabi ni Gideon. Dahil mali na magkaroon ng kakaibang nararamdaman kung wala naman label sa pagitan nila. Sa halip na magsalita pa si Maya, tinikom na lang niya ang kanyang bibig at muling kumain. May problema ako. Mahinang sabi ni Gideon nang makaupo sila sa upuan malapit sa kalsada. Ano yun? Yung kapatid ko nagtatago siya. Ha? Bakit? May nagawa kasi siyang kasalanan. Nahanap siya ng mga pulis at ngayon ko lang nalaman na may ginagawa siyang kalokohan. Ba't di mo kausapin na maayos yung kapatid mo? Iniiwasan niya ako. Hayaan mo muna makapag-isip-isip. Balang araw kakausapin ka niyan. Mabilis na lumipas ang mga linggo. 2 buwan na patuloy ang pag-iimbestiga ng mga pulis patungkol sa kasong kakaharapin ni Celine. Hindi pa rin nagpapakita si Axel. Umiiyak na lamang si Celine habang kinukunan ng statement. Pabago-bago naman mami yung statement niyo. Ano ba talaga ang totoo? May inis na tanong ng boses ng pulis habang kausap si Celine. Yun nga lang po yung alam ko. Imposible. Hindi kayo makakuha ng ganun kalaking halaga kung di mo alam kung paano nangyari yon. Si Axel mismo yung kumukuha ng pera sa account ni Maya. Binibigyan na ako ng boyfriend ko. Ang kaso, di nga nagpapakita yung boyfriend mo. Habang patuloy na pinipiga sa investigasyon si Celine, si Axel naman kulang na lang masuntok na ang kapatid na si Gideon. Anong pumasok sa isip mo at ginawa mo yon? Paano ko pagbayarin ka tas kasuhan ka pa? Sure ako hindi nila tatanggapin ng basta-basta yung sorry mo. Kaya nga tulungan mo ako, kuya. Ayoko makulong. Paano kita tutulungan? Alam ko mabigat ang kasong yan. Napakamot sa ulo si Axel. Problemado at di alam ang gagawin. Sigurado siyang hindi niya malulusutan ang kasong naghihintay sa kanya. Pinanood ni Axel na magpabalik-balik sa paglalakad sa kusina si Gideon, na halos namamroblema na rin dahil sa kanyang kapatid. Haharapin mo ang problema ang ginawa mo. Saad ni Gideon dito. Agad na patayo si Axel. Tila ba hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang kuya. Ano ibig mo sabihin, kuya? Hakayaan mo na lang ba ako makulong? May halong desperasyon ang tono ni Axel habang tinititigan si Gideon. Hindi ko sinabing hahayaan kita makulong. Ang sinasabi ko, kailangan mong harapin yung ginawa mo. Hindi pwedeng takasan mo na lang. Ganun din yung kuya . Ikaw na nagsabi na mabigat ang kaso yon. Pwede natin silang kausapin. Hindi na ako mapapatawad nun, kuya. Ex-girlfriend ko yon. Matapos ang problemadong usapan ng magkapatid, nanatiling malalim ang iniisip ni Gideon.
Kung ano ang problema ni Maya na siyang nakakwento ng babae kay Gideon, tulad din ang problema ng kapatid ng lalaki. Hindi kaya iisa lang ang tinutukoy ni Maya na ang kapatid niya ang nagnakaw ng malaking pera nito sa bangko? Hanggang sa isang nakakapagod na araw, nagdesisyon si Maya na bumisita sa puntod ng kanyang ama para magsumbong ng hinanakit niya na hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino. Kamusta po kayo dyan? Masaya po ba kayo dyan sa langit? Kunin niyo na lang ho kaya ako. Siguro naman nakita niyo kung ano nangyayari sa akin dito sa lupa. Kilala niyo ako, Dad. Di ako mahilig manumbat pero sobra-sobra naman po tong ginagawa nila sa akin. Mama, kumbinsihin mo si Maya na i-atras na lang yung kaso. For sure naman makikinig yun sa'yo eh. Pagmamakaawa ni Celine sa kanyang ina. Walang hiya ka? Hindi ko nga alam na nakakakuha ka ng malaking pera mula sa bangko. Tapos, malalaman ko na nakakulong ka na dito? Asa na ba yung nobyo mo at iniwan ka sa ere? Hindi ko nga alam, tawagan mo naman siya. Habang nag-uusap ang mag-ina sa loob ng kulungan, tahimik na nakamasid si Gideon sa kapatid niyang nasa kotse. Handa na samahan si Axel sa presinto para sumuko. Lahat sila walang idea na si Gideon at Maya ay magkakilala. Na magkaharap sila sa presinto. Pare-pareho silang napatigil. Gideon, anong ginagawa mo dito? Ba't kasama mo yan? Pagtatanong ni Maya habang nakatingin kay Axel. Kilala mo ang kapatid ko? Kapatid mo yan? Oo, siya si Gab. Hindi napigilan ni Maya na matawa matapos na malamang hindi Axel ang totoong pangalan ng lalaking kasama ni Gideon, na siyang ex-boyfriend niya talaga. Yari na ako nito ngayon. Ibang pangalan ang ginamit ko at di yun alam ni Kuya. Saad ni Axel sa isip. Totoo ba? Biruin mo yon, pati pangalan mo nagawa mo itago sa akin? Anong sinasabi mo? Naguguluhan na tanong ni Gideon. Yan yung lalaking kinukwento ko sa'yo eh. Naninakawan ako ng pera, siya si Axel. Totoo ba yun, Gabriel? Sorry, Kuya. Ilang buwan ko siyang hinahanap tapos kapatid mo lang pala? Wow, what a small world. Di ko alam na siya ang tinutukoy mo. Talaga ba? Hindi mo alam o gusto mo siyang itago? Hindi alam ni Gideon kung paano niya ipaliliwanag na maayos kay Maya ang nangyayari. Dahil kahit siya naguguluhan, wala siyang alam na ibang pangalan na ginamit ng kapatid niya. Tahimik silang iniwan ni Maya sa harap ng presinto at nagpasama para bisitahin si Celine. Maya, patawarin mo na ako. Ayoko makulong dito. Umiiling na sabi ni Celine nang makita agad ang pinsan. Huwag kang mag-alala. Makakasama mo na yung boyfriend mong manloloko. Biruin mo pati ikaw na girlfriend niya nagawa niya ring lokohin. Mabilis na kumunot ang noo ni Celine. Anong sinasabi mo? Anong alam mo pangalan ng boyfriend mo? Alam mo bang hindi Axel ang pangalan niya? Umiling si Celine bilang sagot. Axel ang pinakilala niya sa akin. Hindi ko alam na hindi niya yung tunay na pangalan. Pangalan niya Gabriel. Kapatid siya ng lalaki na gugustuhan ko. Tama ang narinig ng mga ito. Sa totoo lang gusto niya na si Gideon pero sa lagay ngayon, tila hirap siyang tanggapin na kapatid niya ang lalaking kinamumuhian ng dalaga. Pero anong magagawa naman ng dalaga sa mga oras na ito? Hindi naman kasalanan ni Gideon kung ano man ang kasalanan ng kapatid nito. Matapos na nakakapagod na araw, parang bumigat ang buong katawan ni Maya. Ang mga pangyayari parang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ang pagkakahuli, habang nakaupo siya sa gilid ng kama ngayon, hindi niya mapigilan ang luhang matagal niya ng pinipigilan. Hindi niya akalaing bibigay siya at makakaramdam ng pagod. Noon, hindi niya maramdaman ng pagod. Pero dahil sa sunod-sunod na nangyari, tila ba napuno na ang kanyang sistema. Mami, naghahanap po sa inyo. Sino daw? Gideon daw po yung pangalan, gusto raw po kayo makausap. Maingay siyang napabuntong hininga. Itinigil ang ginagawa sa opisina. Isang beses tumango ang babae sa sekretarya bago tuluyan itong lumabas. Anong ginagawa mo dito? Walang emosyon na tanong ni Maya. Are we okay? Yes, I was just busy.
Is this about my brother? Hindi ko rin alam kung anong ginawa niya. Nagulat din ako. Ayokong pag-usapan yan, Gideon. Then ano? Hindi tayo magpapansinan? Iniiwasan mo ako? Coping mechanism ko na yon. Tahimik si Gideon saglit, saka lumapit ng dahan-dahan. Maya, di ko naman gustong guluhin ka. Gusto ko malaman ko okay ka lang talaga. Mahinahon ang tono niya, may halong pag-aalala. Di ko alam kung kaya ko pa maging okay, Gideon. Alam ko nasaktan ka. At may karapatan ka. Pero sana wag mo ako itulak palayo. Hindi ko kasalanan na gawa ng kapatid ko sa'yo. Pero gusto kong tulungan kang bumangon mula doon. Maya, kung kailangan mo ng oras, bibigyan kita. Pero sana wag mong iparamdam sa akin na wala akong karapatang mag-alala sa'yo. Doon na siya napatingin kay Gideon. At sa lambing ng boses nito, parang sandaling lumambot ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso. Bakit nga ba pagdating sa lalaki? Lumalambot siya, samantalang sa iba, ang tigas-tigas ng kanyang puso. Hoy, ano yung nabalitaan namin na kapatid ni Axel yung bago mo nakakausap? Biglang tanong ni Andrea nang bisitahin nila si Maya. Kahit ako nagulat. Ang totoo hindi ko akalain. Nalaman ko rin talaga na hindi Axel ang totoong pangalan niya kundi Gabriel. Napahampas sa unan si Andrea. Walang iya talaga yung lalaking yan. Pati pangalan na gawa niyang itago sa'yo. Anong balak mo? Tuloy pa rin ba ang kaso? Itutuloy yan ni Maya. Kilala ko yan eh. Singit ni Zia. Pasiring naman siyang nilingon ni Andrea. Mas kilala ko si Maya, no? Malambot yung puso niyan. Kaya nga nakailang comeback sila na Axel nun, di ba? Pero in fairness naman, natauhan din siya. OA mo naman. Hindi ba pwedeng nag-improve lang? Alam ko may improvement si Maya. Pero pagdating sa pag-ibig, ewan ko. Hindi naman nagpatalo si Maya at pinagtanggol ang sarili. Hoy, natauhan din naman ako sa pag-ibig, no? Nagdadalawang isip na nga ako kung itutuloy ko pa yung pag-entertain kay Gideon. Bakit naman? May something ba na nakaka-turn off sa kanya? Wala naman actually, siya pa nga ang kumumbinsi kay Axel na sumuko. Ayun naman pala di push mo na para magka-love life ka na. Sagutin mo na at nang maging masaya na ang buhay mo. Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Zia. Sumilip siya sa mukha ni Andrea bago nagsalita. Kailan kaya ako sasagutin ng lalaki na gugustuhan ko? Bakit ikaw ang naliligaw, Z? Ano ka ba? Tsaka don't rush everything, no? Napangiti na lang si Maya sa biruan ng kanyang mga kaibigan. Kahit papaano napapangiti siya dahil napapasaya siya ng mga ito. Patuloy ang pag-usad ng kaso nila laban kay Celine at Axel. Sa bawat hearing nandun si Gideon pero hindi para ipagtanggol ang kapatid. Mabilis na nakamit ni Maya ang hustisya na kanyang hinihintay. At kahit na nakuha niya na ang hustisya, may konting kirot pa rin sa puso niya na hindi niya alam kung bakit. Habang si Celine naman, ibang-iba ang buhay sa loob ng kulungan. Kung noon nagagawa niyang makapag-shopping, makapagpalinis ng bahay, ngayon siya na ang naglilinis ng CR sa loob ng kulungan. Sa tuwing magkikita sila ni Axel sa loob, hindi niya maiwasang magalit dito. Attorney, ilang taon ako makukulong dito? Tanong ni Celine nang bisitahin siya ng kanyang ina kasama ang abogado nila. Base sa halaga ng iyong nakuha, umaabot ng ilang milyon din ang nakuha niyo kay Maya. 5 to 12 years. Ano? Hindi pwedeng dito na lang ako habang buhay. Pero pwede tayo makapagpiyansa. Wika ng abogado habang maingat na binubuklat ang mga dokumento sa folder. Magkano naman ang piyansa, attorney? Base sa kaso mo, aabot ng humigit kumulang 1 milyon. Pero depende pa rin kung papayagan ng korte. Narinig din sila ng sinabi ng abogado at tila hindi siya makapaniwala. Mabilis na napayuko si Celine. Saan naman ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Nalaman ko na may makukuha kang pera sa isa sa mga kumpanya na pagmamay-ari ni Maya. Pagbabalita ng abogado nila, narinig din sila ng sinabi ng abogado at tila hindi siya makapaniwala. Napatingin siya sa kanyang ina na halata ring naguguluhan sa nangyayari.
Tumindig ang kaba sa kanyang dibdib. Parang muling nabuhayan siya ng pag-asa na may halong paghihigante. Paano nangyari ang attorney? Tanong ng ina ni Celine. Maingat na sumandal sa upuan ng abogado habang inaayos sa mga papel sa mesa. May share sa isang kumpanya ang tatay ni Celine at pwedeng makuha yon dahil nalaman ko rin na walang ibang anak ang magulang ni Maya. Teka, attorney, naguguluhan ho ako. Si Maya, hindi naman biological daughter. E di pwedeng mabawi namin yung kumpanya. Hindi pa rin, dahil sa kanya ibinigay ang mga yon. Pero pwede namin hindi kunin ang shares ni Papa para makapagtrabaho din ako doon. Pwede. Makakapagtrabaho ka lang ulit kapag malaya ka na. Napasinghap si Celine. What? Ibig sabihin hanggat hindi ako nakakalabas dito, wala akong magagawa? Ganun na nga. Samantala sa kabilang lungsod, tahimik na kumakain si Maya sa isang maliit na restaurant. Kasama si Gideon. Malambing itong ngumiti habang inaabot ng isang maliit na kahon sa harap ng dalaga. Sa ilang buwan na nakalipas, binuksan ni Maya ang kanyang puso para kay Gideon. At para naman sa lalaki, handa siyang maghintay para lang makuha ang sagot ni Maya. Happy Monthsary, love. Diba sabi ko wala muna tayong gifts? Nasa kondo ko pa yung regalo mo sa akin last month eh. Papayag ba ako? Nakangiting kinuha ni Maya ang regalong binigay ng kanyang boyfriend na si Gideon. Pero pagkatapos niyang kunin yon, may inilabas siyang malaking kahon at inabot sa lalaki. Ikaw din pala may regalo. From me. O diba? Kita mo ikaw nagbigay? Eh diba nga wala akong regalo sa'yo last month, di ko naabot? Matapos nilang kumain, napagdesisyonan nilang pumunta sa simbahan. Tahimik ang paligid nang pumasok sila. Ang liwanag ng mga kandila'y malumanay na sumasalamin sa kanilang puso at damdamin. Lumuhod si Maya sa harap ng altar, marahang pumikit, at taimtim na nagdasal. Sa kabila ng lahat ng gulong pinagdaanan nila, nananatili pa rin ang paniniwala niyang may dahilan ng Diyos sa bawat bagay. Samantala, nakatingin lang si Gideon sa kanya. Parang hinahangaan kung gaano ito kabuo at kapanatag sa kabila ng lahat. Habang tahimik na nagdadasal si Maya, biglang humirit ng banat si Gideon. Siguro? Kung sinagot mo ako agad, kasal na tayo. Wow ha? Grabe ka naman. Assuming ka. Pero hayaan mo, darating din naman siguro tayo dyan. Darating talaga tayo dyan. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Gideon habang pinagmamasa ng babaeng mahal niya. Sa mga sumunod na araw, tuloy pa rin pag-iisip nila si Lynn kung paano siya makakapagpiyansa habang sina Maya abala sa kanilang trabaho. Kamusta ang date nyo no isang araw? Naspatan ko kayo ah. Pang-aasar ng kaibigan ni Gideon. Wala ka na ibang inatupag kundi yun ah. Napadaan lang ako. Isakto malinaw mata ko kaya ayun nakita kita. Wala, nag-celebrate lang kami ni Maya. Mansa rin namin. Dinala ko lang siya sa paborito naming resto. Tapos nagsimba kami pagkatapos. Wow, nagsimba pa talaga? Grabe, seryosohan na to ah. Oo naman. Si Maya, siya ang gusto ko makasama habang buhay. Hindi lang basta relasyon to bro. Gusto ko may basbas ni Lord. Inasar pa siya ng kaibigan kaya ngumiti lang siya. Ngunit sa likod ng ngiting yon, may bahagyang pag-aalala. Alam niyang habang lumalalim ang pagmamahalan nila ni Maya, mas lumalapit din ang mga taong gustong guluhin ang kanilang kapayapaan. Lalo na si Celine, na hanggang ngayon di pa rin tuluyang nawawala sa larawan. Ma'am, may nagugulo po sa labas. Natatarantang sabi ng sekretarya ni Maya. Ha? Sino? Si Ma'am Celine po. Teka, paano nakalaya si Celine? Tanong niya sa sarili. Walang pag-aalinlangan na lumabas sa opisina si Maya para tingnan kung si Celine nga ba ang sinasabing nanggugulo sa labas ng kumpanya. Hindi pa man siya tuluyan nakalabas. Dinig na dinig niya na ang boses ng kanyang pinsan. Anong ginagawa mo dito at paano ka nakalaya? Oh, hindi ka nga pala updated. May share yung tatay ko sa kumpanya mo. Kinuha namin ang shares niya at kinamit para makapagpiyansa ako. Imposible. Walang notice na nakarating sa akin. That's because wala ka rin namang magagawa. Abogado namin nag-asikaso nun from the board members. Hindi na nakapagsalita ulit si Maya
Nang umiksena bigla ang nanay ni Celine. At saka mas may karapatan naman talaga ang anak ko kesa sa'yo. So you're talking about tita? Baka nga kapag kayo namuno ulit sa kumpanyang to bumagsak ulit. I mean, kaya niya naman pero just to be sure, isa lang ang patutunguhan if ever na mapunta ulit sa inyo, ang kumpanya. Pagak na tumawa si Celine, na para bang di makapaniwala sa sinabi niya. Ba't parang wala siyang alam Alam namin na hindi ka biological daughter ni Tito. Matalim na sabi ni Celine. Hindi namin kadugo ang isang katulad mo. Hindi namin dugo ang nananalaytay sa'yo. Nang marinig yun, tila nabura ang kulay sa mukha ni Maya. Napalunok siya at sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lahat. Kung paano siya nakuha ng kinikilala niyang magulang mula sa bahay ampunan. Pero kahit alam niya hindi siya tunay na anak, naramdaman niya ang buong pagmamahal ng mga ito. Ngunit sa halip na magpakita ng kahinaan, tumawid siya ng tayo at tinitigan si Celine ng diretsyo. Kahit di ako kadugo, ako ang pinili nila, Daddy. At yun na hindi mo kailanman mababawi. Napasinghap si Celine, habang ang ina nito'y bahagyang napaatras. Tila hindi inaasahan ang lakas ng loob ni Maya. Umalis na kayo dito. Hindi ako aalis dito. Matigas na sagot ni Celine sabay taas ng baba, na parang gusto pang ipakita na siya ang may kontrol. Mabilis niyang hinanap ang tingin ng kanilang abogado, na agad namang lumapit sa kanila. May 1-year validity ang pagtatrabaho ni Miss Celine sa kumpanya. Hindi rin naman lahat ng shares nakuha. See? Ngising sabi ni Celine sabay cross ng mga braso. May karapatan ako manatili. Hindi mo ako pwedeng basta-basta paalisin. Naiintindihan ni Maya ang patakaran at batas na nakapaloob doon. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ko naman sinabi na wala kang karapatan. Pero kung nandito ka lang para manggulo, hindi mo ako matitinag. May mga taong nagtatrabaho na maayos dito. At ayoko masira ang lugar na itinaguyod ng pamilya ko dahil lang sa personal mong galit. Hindi naman ako manggugulo. Kilala ko kayo. Kaya hanggat maaari wag niyong dalhin dito sa kumpanya namin ang ugali na meron kayo. Natahimik si Celine. Ngunit halata sa mukha ang inis at sama ng loob. Matalim niyang tinitigan si Maya bago siya muling magsalita. Fine. Mananatili ako dito. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil may karapatan ako. Pero tandaan mo, Maya, hindi pa ito tapos. Nang dumating ang gabi, nakahilig si Maya sa braso ni Gideon. Habang nakahiga sila sa mahabang sofa sa sala. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng wall clock at mahina nilang paghinga ang maririnig. Sa labas, marahang pumapatak ang ulan. Tila sumasabay sa bigat ng isip ni Maya. Tama lang ba na papasukin ko ulit sila sa kumpanya? Mahina niyang tanong. Halos pabulong, habang nilalaro ang mga daliri ni Gideon. Alam mo, Maya, minsan hindi tungkol sa tama o mali ang isang bagay. Minsan tungkol yan sa kung anong mas makakapagpagaan sa konsensya mo. Ang hirap kasi Alam ko may karapatan sila pero hindi ko alam kung kaya ko makatrabaho sa Celine na parang walang nangyari. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo agad. Take it slow. Kung ano man ang gawin nila, huwag mo isipin yan. Kung kailangan mo maging stricto, gawin mo. Basta kapag magulo ang paligid, magpahinga ka. Hinawakan ni Gideon ang kamay niya at marahang pinisil. Di mo kailangan kalimutan na nakaraan. Kailangan mo lang harapin to na may tapang. Andito naman ako, di ba? Lagi. Napangiti siya at kumapit sa dibdib ng lalaki. Kaya mo yan, love. Di mo kailangan patunayan sa kanila kung sino ka. Alam ng lahat na ikaw ang tunay na nagmamalasakit sa kumpanyang yon. Gaya ng inaasahan ni Maya, kinabukasan pa lang naroon na agad si Celine. Boses na agad ito ang nangingibabaw sa kumpanya. Lahat ng tao aligaga sa pagiging boss ni Celine. Tahimik lang silang pinapanood ni Maya, pero nang mapansin ng babae na hindi tama ang ginagawa ni Celine, agad niya itong tinawag. Anong ginagawa mo? Ba't mo sinisigawan ang mga empleyado ko? Itong empleyado mong tatanga-tanga. Pinapa-alphabetical order ko yung files, hindi nga magawa. Kasi hindi naman yun sa kanya naka-assign. At saka hindi ba sa'yo ko binigay ang trabahong yan? Ba't pa pinapasa sa iba? Paalis nga ako. Reklamo ni Celine. At saan ka pupunta? May trabaho ka dito, di ba? Basta, saka ano bang paki mo?
Unang trabaho mo, aalis ka. Kala ko ba kaya mong tumulong sa kumpanya? Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo, no? Basta alam ko kung kailan ako dapat nandito at kung kailan hindi. Hindi mo ako pwedeng kontrolin, Maya. Hindi kita kinokontrol, Celine. Pero kung talagang gusto mo manatili dito, matuto kang rumispeto sa mga tao nagtatrabaho ng tapat. Hindi mo sila alipin. Walang nagawa si Celine kundi muling kunin ang papel na binigay niya sa empleyado. Mariin niyang pinilas ang tingin ng mga ito, bago marahang lumakad pabalik ng kanyang mesa. Ang bawat takbang, mabigat, puno ng inis at pride, na pilit niyang nilulunok. Habang nauupo, napakuyom ng kamao si Celine. Naiinis talaga siya kay Maya, pero may punto ang babae. Ayaw man niyang aminin, alam niyang tama si Maya. Hindi niya dapat sinisigawan ng empleyado, lalo na sa harap ng iba. Kinagabihan, nang ikwento ni Celine ang bagay na yun sa kanyang ina, hindi niya akalaing magagalit ito. Ba't galit na galit ka sa akin, ma? Hindi ba dapat kampihan mo ko? Bakit kita kakampihan? Pumali ka naman talaga. Alam mo, matuto ka magpasalamat, binigyan ka niya ng trabaho. Manauntog ka ba? Bigla kang bumait kay Maya? Di mo ba napapansin? Umiiling na saad ng kanyang ina at lumapit sa kanya. Sa halip na mag-mature ka at ayusin ang sarili mo, mas pinipilit mo pang gumanti kay Maya. Natahimik si Celine. Tumalikod siya at ayaw ipakitang nasaktan sa sinabi ng ina. Ginagawa ko lang naman ang tingin kong tama. Tama ba talaga? O dahil lang gusto mong patunayan na mas magaling ka sa kanya? Celine, hindi mo kailangang ibaba si Maya para lang tumaas ka. Minsan ang tunay na lakas yung marunong kang tanggapin na may kailangan kang baguhin sa sarili mo. Bahagyang napayuko si Celine. Sa unang pagkakataon, di niya magawang sumagot. Sa loob-loob niya, ayaw niyang amining may punto ang kanyang ina. Pero hindi rin niya kayang itanggi na tila may kumurot sa kanyang konsensya. Tahimik na umupo ang kanyang ina sa kanyang tabi at mahinahong nagsalita. Anak, kung gusto mo makuha ang respeto ng mga tao, simulan mo muna sa pagrespeto sa sarili mo at sa iba. Hindi mo kailangan maging katulad ni Maya, pero maaari ka mas maging mabuting bersyon ng sarili mo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Maya ang kakaibang kilos ni Celine. Hindi na ito maingay, katulad ng dati. Tutok at abala na sa lahat. Maaga rin ito natatapos sa mga gawain. Hindi niya maiwasang mamangha sa kakaibang kilos ni Celine. Sa kabilang banda, si Gideon binisita sa kulungan ng kapatid. Kumusta ka naman dito? Tanong ni Gideon, habang isa-isang nilalabas ang pagkain niyang dala para sa kapatid. Okay lang naman, kuya. Natuto na akong gumawa ng mga parol at bag para sa darating na Pasko. Pasensya na, ngayon na ulit ako nakabisita. Tumawa ng bahagya si Axel. Okay lang, kuya. Alam kong busy ka rin sa trabaho mo. Kumusta ka nga pala? Ayos lang naman, masaya. Balita ko nga kayo na raw ni Maya. Kuya, wag mong saktan ah. Alam ko mahirap din ang pinagdaanan mo dahil magkapatid tayo. Tapos galit pa sa akin si Maya. Ayos lang yun. Naiintindihan ko kayo pareho. Pinanood ni Gideon na kumain si Axel. Doon niya rin napansin na bahagyang tumaba ang kanyang kapatid. Masaya siya para dito dahil ngayon nagsisisi na ito. Kuya, sa sunod na pagbisita mo dito, pwede mo bang isama si Maya? Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Natigilan si Gideon. Hindi siya sigurado kung mapapapayag niya si Maya, pero isa lang ang alam niyang sigurado. Yun ay paghingi ni Axel ng tawad. Isang buwan na lang at Pasko na. Kahit na hindi makasama ni Gideon ang kapatid sa labas ng kulungan para mag-celebrate, nagdesisyon na lang siya na puntahan ito sa araw mismo ng Pasko. Maya! Bakit? May plano ka na ba para sa Pasko? Pagtataka ang bumalot sa mukha ni Maya nang sandali siyang tanungin ni Celine. Nakangiti ito habang naghihintay ng sagot mula sa pinsan. Masaya si Maya na may nakikita siyang pagbabago kay Celine. Meron, bibisitahin namin ni Gideon si Axel. Gusto mo bang sumama? Kahit na hindi pa sigurado ang babae sa pagsama kay Gideon, sinabi niya na ito agad kay Celine. Ilang buwan na rin siyang nandun. Alam niyang nagsisisi na ang lalaki sa kung saan man ito naroon. At hindi naman siya magdadalawang isip na patawarin ito. Dahil alam niyang mahirap ang pinagdaraanan ni Axel
o ni Gab ngayon? Ayos lang ba? Baka kasi hindi okay sa inyo ni Gideon. Okay lang. Doon kasi namin plano mag-celebrate ng Pasko para kahit papaano kasama si Axel. Pwede naman. Pwede kang sumama para masaya rin ang Pasko niyo. Sige. Pabanggitin ko kay Mama. Mabilis na nagpaalam si Maya na aalis na. Nakangiti naman siyang tinanaw ni Celine. Nang sunduin ni Gideon ang kanyang nobya, pansin niya ang kakaibang ngiti ni Maya. Totoo bang okay lang sa'yo na sumama ka sa pagbisita kay Axel? Marahan na tanong ni Gideon. Oo nga. Hindi naman habang buhay magtatanim ako ng galit sa kanya, no? Inaalala ko lang din yung mararamdaman mo. Pabirong hinampas ni Maya si Gideon sa braso bago sumakay ng sasakyan. Ilang beses na bumuntong hininga si Maya. Inihahanda ang kanyang sarili. At na makarating na sila doon, kakaibang Axel ang nakita niya. Nagulat pa siya sa pagbabago ng katawan nito. Maya, Hi, kamusta ka na? Ngumiti ang lalaki kahit baka sa mukha nito ang panghihina. ayos lang. Hindi ko inakalang sasama ka talaga. Ayaw mo ba ako makita? Kung ganun, sige, aalis na lang ako. Hindi, masaya ako na nakasama ka dito. Lumingon si Axel sa kanyang kapatid at saka nagsalita. Kuya, salamat ah. Napapayag mo si Maya. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Maya ka mismo magpasalamat dahil sumama siya ng walang pag-aalinlangan. Maya, salamat. Salamat sa pagpayag mo pumunta. Kahit alam ko hindi madali. Hindi nga madali. Pero sabi ko nga wala namang masamang bumisita. Sandaling natahimik ang tatlo. Tanging tunog lang ng hangin sa labas ng bintana ang maririnig. Maya, pasensya na sa lahat na nagawa ko. Masyado ako nabulag sa pera kaya ako nagawa lahat ng yon. Ang totoo niyan, inggit na inggit ako sa'yo eh. Sana mapatawad mo pa ako. Alam kong pinagbabayaran mo na lahat ng kasalanan mo dito sa kulungan. Hindi ako santo o kahit sino para hindi magpatawad. Paghingi mo pa lang ng tawad sa akin, yun talaga yung hinihintay ko eh. Masaya ako marinig yan mula sa'yo. Napayuko si Axel at di agad nakapagsalita. Pero okay na ako ngayon. Kahit pa paano masaya naman dito sa kulungan. Ako din, okay na ako ngayon. At di ko hahayaang kainin ako ng galit. Marahang hinawakan ni Gideon ang kamay ni Maya. At saka nagsalita. I'm so proud of you. Tumikim si Axel dahilan para mapatingin sa kanya ang magkasintahan. Salamat, Maya. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon. Axel, di na natin may babalik ang dati. Pero sana mapatawad mo rin ang sarili mo. Sana nga. Masaya nilang pinagsaluhan ng dala nila Gideon na pagkain. Gumaan ang pakiramdam ni Maya nang marinig niya mula kay Axel ang seryosong paghingi nito ng tawad. Samantala si Celine at ang kanyang ina naman, nag-iisip ng kung anong pwedeng mairegalo kay Maya. Hindi siya mahilig sa matamis, ma. At hindi rin siya materialistic na tao. Dagdag pa ng ina ni Celine habang nakahalukip-kip. Anong pwedeng ibigay natin sa kanya? Gusto ko sana may sentimental value. Yung mararamdaman niyang sincere ako sa paghingi ng tawad. Ano kaya kung sulatan mo siya ng liham? Isang liham na galing mismo sa'yo. Yung bukal sa kalooban mong isinulat yon. Yeah, right. Tama ka, ma. Marami akong gustong sabihin kay Maya. Lalo na ang dami ng kasalanan ko sa kanya noon. Tapos bibili na lang ako ng isang bagay na isasama ko kapag binigay ko yung letter. Makalipas ang ilang linggo, masaya si Gideon para kay Maya. Ramdam niya ang kakaibang saya ng kanyang nobya nang makita nito si Axel at nagkapatawaran na ang dalawa. Para kanino yung ginagawa mong bag? Tanong naman ang kakosa ni Axel. Para kay kuya at sa kasama niya. Wala kasi ako maisip na regalo sa kanila. Di ko rin naman sila mabibilhan dahil nandito ako sa kulungan. Talagang porsigido ka matapos lahat yan, ha? Oo, no? Para pagdating nila dito bukas, maayos na. Oo nga pala. Bukas, Pasko na. Di ka ba bibisitahin ng pamilya mo bukas? Tanong naman ni Axel dito. Di ko nga alam eh. Sina Maya naman at Gideon, kasalukuyang nasa mall at naghahanap ng pwedeng mairegalo kay Axel. Gusto rin ni Maya na bigyan ng regalo si Celine. Di ko alam kung ano ibibigay ko kay Axel. Bracelet na lang na may initial niya. Ano naman ang initial na ilalagay ko? A o G? Di ba Gab yung totoo niyang pangalan, Gabriel? Di letter G na lang.
Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. At gusto ko rin palang bigyan ng regalo sina Celine. Pati si tita. Naramdaman ko sincere sila sa paghingi ng tawad. Maganda yan. Parang closure na rin para sa inyo. Ano naman ang balak mo ibigay? Magbibigay ako ng flowers tapos maliit na notebook para kay Celine. Hindi napigilan ni Gideon na matawa dahil kung titignan parang makalumang tao si Maya. O ba't ka tumatawa dyan? Wala. Sabi na lang ng lalaki at umiwas na ng tingin para hindi na magalit pa si Maya. Nang araw na yon, abala silang dalawa sa pamimili ng mga regalo. Sila na rin mismo ang nagbalot ng mga ito. Sinigurong maayos at may kasamang simpleng mensahe ng kabutihan. Kinabukasan, maaga silang nagising upang paghandaan ang pagbisita sa presinto. Nagpasya silang umorder na lang ng pagkain na dadalhin doon at dinamihan na nila ang in-order upang may maibahagi rin sa ibang mga nakakulong. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng ingay. Hindi ingay ng kaguluhan pero ingay ng saya. Merry Christmas po! Nakangiting bati ni Maya sa mga taong nandun. Nagdala po kami ng pagkain na pwedeng pagsaluhan. Ani Gideon sabay abot ng pagkain. Maraming salamat po. Makakakain na kami ng masarap. Saad naman ang isang preso. Nagtawanan ng mga naroon at bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan. May konting palaro po kaming inihanda. Saad ng isang pulis na naroon. Talaga po? Opo. Maya, baka mamaya saksakan nila tayo dito. Mabilis siyang nilingon ni Maya at sinaway. Celine, huwag ka mag-alala. Sigurado ako hindi nila gagawin yan. Tsaka marami naman nakabantay na pulis eh. At nagpatuloy ang kanilang selebrasyon. Kasabay nun ng pagbibigayan ng regalo. Hindi akalain ni Axel na may regalo sa kanya si Maya at Celine. Hindi na nagpatinag si Axel at binigyan niya ng munting regalo ang mga taong bumisita sa kanya. Sana kahit papano. Magustuhan niyo yung regalo ko. Ako mismo gumawa niyan. Nakangiting sabi ni Axel. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang sandali. Sabay nagpalitan ng mga ngiti. Sa kabila ng pagkakamali at sugat ng nakaraan, na naigang kabutihan at kapatawaran. Sa araw na yon, hindi lang mga regalo ang naipamahagi nila, kundi ang panibagong pag-asa at pagkakataong magsimula muli. The end.